Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po dito po sa Tambayan Makabayan. Tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po, na-real talk po sila ni Attorney Panelo. Ito pong anak ni Sal Panelo. I think junior niya po ito, si Paulo. Ayon po kay Attorney Paulo Panelo, ay takot na takot lang sila lumaban ng patas sa Vice President. Kaya po lahat po ay gagawin nila para mapabagsak ito dahil takot po silang labanan ng patas. Kaya nga po panay fishing expedition at puro paninira ang ginagawa nila sa Vice President. Hindi po ba? Ito po, pakinggan na po natin at panoorin po natin si Attorney Panelo, mga kababayan. His Excellency. Sila yung takot kasi hindi sila takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya Matapos pong magpasaklolo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, kaugnay nga dito sa kini-question niyang impeachment, kaliwat kanan po yung mga pagtuligsa na inihayag, lalo na yung mga nasa Kamara. Mali po ba na dumulog sa Korte Suprema? Parang ganun yung sinasabi pa nila na tumatakas ang Vice Presidente. Pero para sa pangkalahatan, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, mali po ba ang pagdulog kung kini-question mo yung isang procedure na pananiniwala ka na may mali doon? syempre hindi, karapatan niya ng bawat Pilipino, karapatan niya ng bawat tao, kahit hindi Pilipino na dumulog sa Korte Suprema pag may pang-aabuso na nangyayari. In fact, yung mga tumutuligsa sa kanya, madalas nga tumakbo yan sa Supreme Court, 'di ba? Na mag-file ng kung ano-anong petisyon. So, ayun, tingin ko hypocritical, number one. Tapos number two, sabi ko nga, kasalanan nila yan eh. Kasi pwede namang naiwasan yan kung lumalaban sila ng patas. Hindi naman tinatakbuhan ni VP Sara itong laban na ito. Kundi, ginagamit niya lang yung binibigay sa kanya ng kalaban. So, bakit ko, kung ako si VP Sara, ang iniisip ko, bakit ko kailangan pagdaanan itong isang proseso na aapihin ako kung pwede ko namang ipakita sa Korte Suprema na labag ito sa batas. So kumbaga, I'm just using what you're giving me. You're supplying me with ammunition to defeat you. Wala pa akong ginagawa, talo ka na kasi inaabuso mo yung proseso. Ibig sabihin, para sa akin, 'di ba? Sila yung takot kasi hindi sila takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya nila ginagawa ito. Sila yung takot kasi hindi sila takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas. Tama po yan. Tama po sinasabi ni Paulo Panelo. Sa lahat po na nangyayari sa ating bansa ngayon, sa ginawa po nila na mahigit 3 taon at mag-aapat na taon na issue ng korupsyon, talagang matatakot po ang mga demonyong yan, ang mga buhayang yan, matatakot po talaga yan. Dahil po katapusan nila. Magiging katapusan na po kasi ng karir nila, pagiging politiko nila, at baka makulong pa sila. Sa ginawa po nila, grabe, pera ng taong bayan na halos nalagay. Mahigit 1 trilyon ang hinahanap po. Daan-daang bilyon ang hinahanap. Kung saan napunta. Nalagay ba sa maleta lahat? At pati ba ICC nakinabang? Pati yata si Tonyo? Pati yata yung pari na si Flaviano? Hindi ko aya. At pati yata ang Makabayan Black? Hindi kaya. Pati media kaya? Hindi po ba? At lahat halos ng kaalyadong politiko at mga appointed, hindi kaya. Kaya hinahanap ng taong bayan ang grabing korupsyon at natutuklasan naman natin yan.
lagi po natin sinasabi, mismo sa Korte Suprema ay natuklasan ng mga Pilipino na grabe ang ginagawa nila sa pera ng taong bayan. Binababoy ang pera ng taong bayan at hindi nila maipaliwanag at ayaw nilang ipaliwanag at ayaw nilang imbestigahan dahil mabubuko. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi ni Paulo Panelo, talagang takot. Sino ba naman ang hindi matatakot? Labanan mo ang isang Duterte. Hindi po ba? Matatakot ka talaga. Dahil, unang-una, ginagawan mo lang ng issue. Pangalawa, sila may hawak ng pera. Kontrolado nila pera. Sila ang nasa kapangyarihan. Kontrolado nila lahat eh. Di po ba? Hindi kontrolado ng Vice President ang pera. Pati ang kanyang budget. Ginigipit. Hindi po ba? Samantalang sila, billion-billion. Hindi po ba? At yung sinasabi ni Atty. Panelo, ni Paulo Panelo, lahat halos yan. Tumatakbo sa Korte Suprema yan. Hindi ba dilema? Lahat halos yan. Makabayan Black. Hindi po ba? At halos lahat ng mga politiko dyan, tumatakbo sa Korte Suprema yan. At karapatan ng bawat Pilipino yan. Mismo si Atty. Panelo pinaliwanag. Kahit hindi Pilipino, may karapatan kang dumulog sa Korte Suprema. Si VP Sara pa at ang kanyang mga abogado, hindi dudulog sa Korte Suprema na alam niya fishing expedition, pamumulitika, at hindi nasusunod na ang proseso ng impeachment. Pati ang kanilang rules of impeachment sa House, naging fishing expedition na. Saan ka ba naman nakakita? Ang mag-i-impeach sa'yo. Puro nahan doon, nakahilera ang mga pangalan. Puro nahan doon, kasama sa Cabral Files at kasama rin. Saan? Sa mga pinangalanan ng mga Marine, mga ex-soldiers. Hindi po ba? At pinangalanan din ni Saldico. Yun yung mag-i-impeach sa Vice President. Nakita nyo po, hindi pa nga nag-uumpisa yung sinasabi nila na fishing expedition, hinahatulan na nga nila si Vice President. Hindi po ba? At saan ka naman nakakita? Ang mag-i-impeach sa'yo, ang kukunin nilang testigo, nakakulong. May kaso pa, kidnapping. Nakakulong. Unbelievable. Ano kredibilidad nun? Hindi po ba? Ganyan po katindi silang gumamit ng bend the law at break the law at fishing expedition. Hindi po tanga si Vice President at lalong-lalo hindi po siya bobo. Hindi po ba? At alam niya ang ginagawa ng mga korap na politiko na pinagtatanggol nilang mga sarili nila. Hindi po ba? Para po maging malaya na sila at tuloy-tuloy ang korupsyon na ginagawa nila sa bansa. Kaya kailangan nilang pabagsakin si Inday. Hindi po ba? Lahat sila ay may issue ng korupsyon. Ngayon, pag napabagsak nila si Inday, quits. Wala na! Tapos na! Hindi po ba? Nakita nyo ba ngayon? Mag-iisang taon na. May nangyayari ba sa issue ng korupsyon? Meron ba? Meron. Saan tayo dinala? Dinala lang tayo sa mga contractors, sa mga ilang empleyado ng DPWH, at dinala lang tayo kay Revilla, kay Bong. Nakita nyo yun? Mahigit 200 plus ang pumirma nung unang impeachment. Wala pa ni isang congressman na ukulong. Ganon din sa senador. Unbelievable. Nakita nyo pagtatakip? Pagtatakip nila sa isa't isa. Pagpuproteksyon sa bawat isa basta magkakakampi. Hindi po ba? Kaya nga si Vice President Sara Duterte lang ang makapagbibigay sa mga Pilipino ng katarungan na dapat nating makamtan sa mga pinagagawa nilang pagnanakaw at pagwawalangya sa ating buwis. Hindi po ba? At ibinaon pa tayo sa utang ng mga hindot na yan. Hindi po ba? Saka ang Vice President,
hindi siya obligado. Karapatan niya hindi siya pumunta riyan. Hindi po ba? Karapatan niya yan. At siya, hindi siya tumatakbo. Hindi niya tinatakbo ng impeachment ninyo. Dalin nyo na sa Senado. Doon kasi ang bakbakan. Sa Senado ang bakbakan ng impeachment. Hindi dyan sa inyo. Dahil dyan mismo, naka-script na. Naka-script na dyan. Alam na ng taong bayan kung ano mangyayari dyan. Scripted na yan. Hindi po ba? Huwag nyo naman kaming gawing tangat bobo. Na pinakikita nyo lang sa taong bayan kung gaano po kayo kakakapal ang pagmumukha ninyo. Hindi po ba? Yan lang pinapakita nila. Pinakikita lang nila na sobrang kakapal ng pagmumukha nila. Isang damukal ang issue ng korupsyon ni ayaw imbestigahan. Ayaw nilang imbestigahan ang isang damukal na korupsyon na mahigit 3 taon. Hindi po ba makakapal ang pagbumukha niyan? Nawawala ang bilyong-bilyong piso, trilyon, walang imbestigasyon, basta kaalyadot sila. Ganyan po katitindi yung mahindot na yan, mga kababayan. At hindi naman po magtatagumpay ang mga tao na yan. Hindi po ba? Ang kasamaan kailanman, hindi maghahari yan ng pangmatagalan. Meron pong maniningil at maniningil sa kanila. Dahil napakarami na pong Pilipino ang nagdarasal sa inyong lahat na mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba? Nangunguna dyan si Cara David. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Thank you po, Attorney Paulo Panelo. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. At talagang pagtulong-tulungan nyo po. Dahil grabe po ang ginagawa pong pagpapabagsak sa Vice President. Isang babae na Vice President, pinagtutulong-tulungan ang nag-iisang babaeng Vice President kasama ang mga malalaking mainstream media umano, makakaliwa, mga oligarkiya umano. Hindi po ba? Tapos halos buong pamahalaan. Hindi po ba? Nahandyan ang Senado kung House of Representatives, Palasyo, yung tagapagsinungaling. Isa lang. Isang babae, Vice President, halos lahat sila. Sani puwersa ang mga demonyo, mga kababayan. Nakita niyo po katindi. Isang babae, Vice President, pinagtutulong-tulungan. Ibang klase kayo, mga hindot kayo. hindi na may pagkakalob po yan, mga kababayan. Thank you po, mga kababayan. Pasensya na po. At tayo po ay nagtataas ng boses. Sino ba naman na hindi tataas ang boses mo sa mga hindot na yan? Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po natin tambay, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at Jesus Valdefena. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po at ingat-ingat po kayo palagi at lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. At muli po, thank you po. Tiis-tiis po muna tayo. Bye-bye.